Bumaba ako sa isang cafe. Habang nasa biyahe, umorder ako ng 2 box of cupcake. Paborito ng anak kong si Jenny ang cupcakes nila dito. Rose kasi ang design nito. Nang makuha ko ng order ko, umuwi na din ako para makasama sana ang mga anak ko. Sobrang miss ko na sila. Pagbaba ko ng taxi, nakita ko sa front door ang anak kong si Jenny. Nang makita niya ako, agad siyang tumakbo papuntang gate. Natuwa naman ako. Siya na ang nagbukas para sa akin. Lumuhod ako para magpantay kami. Bumalik si Jenny sa akin sa pisngi. "Kuya, Mom is here!" Masayang saad ng anak ko. Pumasok na kami sa loob ng bahay. Nakabusangot na mukha ng baby boy ko ang sumalubong sa amin. Ibinigay ko kay Nana ang cupcakes. Ibinaba ko sa sofa si Jenny. Lumapit sa akin si Jerome at may iniabot. Laking gulat ko nang makitang hawak niya ang wedding ring namin ni Brian. Nagkamot ito ng ulo. "Bakit hawak mo to?" Galit na tanong ko. Napaatras si Jerome sa pagtaas ng boses ko. "Sorry po, Mommy. Naghahanap po ako sa drawer mo, Mommy, ng toys, tapos nakita ko yan." Pinalingkitan ko ng mata si Jerome. Kumibot ang labi nito. Nakikita ko ang pangingilid ng luha sa mata nito. "Sa susunod, huwag niyong gagalawin mga gamit ko, naintindihan niyo ba?" Tumango ang dalawang bata. Umalis ako sa living room at iniwan ang dalawang bata. Nagpunta ako sa hardin at doon nagpalamig. Hindi ko maiwasang pagtaasan ng boses ang anak ko, lalo na't nandoon si Jenny na siyang nagpapaalala sa akin kay Brian. Nang makita kong muli ang wedding ring na iyon, nakaramdam ako ng inis at galit. Walang nagbago, nandoon pa din ang galit. Galit na napunta sa wala ang sinumpaan namin ni Brian sa harap ng Diyos. Inis dahil kahit anong sabihin ko, hindi pa din ako nakalimot sa nangyari sa amin. Napahilamos ako ng muka. Nangihinang naupo ako. Biglang bumalik sa alaala ko ang mga naranasan ko. Nang makapag-isip-isip ako, pumasok na ako sa loob ng bahay. Magkatabi ang kambal sa single sofa. Magkahawak kamay sila't nakayuko ang ulo. Naawa naman ako sa kanila, lalo na si Jerome. Hindi ko sinasadyang magalit sa kanya. Nabigla lang ako. Lumapit ako sa kanilang dalawa. Sabay silang nag-angat ng tingin. "Sorry po, Mommy." Sabay nilang ani. Tumango ako't ngumiti. Niyakap ko sila ng mahigpit. "Pasensya na kayo't nagalit si Mommy. Kalimutan niyo na iyon, hindi na ako galit." Suminghot si Jerome at hinalikan ako sa pisngi. Dinala ko ang mga bata sa table at doon pinakain ng pasalubong kong cupcakes. Natutuwa naman ako at ngumingiti na ulit silang dalawa. Kailangan ko na itago ng maigi ang mga bagay na nagpapaalala sa akin kay Brian. Hindi na pwedeng maulit pa ito. Sigurado akong kapag may nakita pa sila, magtataka na ang dalawa. Ayoko silang masaktan habang maaga pa. Ilalayo ko na sila kay Brian. Walang pwedeng makaalam sa sekreto kong ito. Napahinto ko sa paglalakad nang makitang may batang papunta sa direksyon ko. Huminto ito sa harap ko. Kitang-kita ko ang pamumula ng mata niya. Suminghot siya at tumingala sa akin. Ngumiti siya ng pilit na siyang ikinangiti ko. Lumuhod ako para magpantay kami. "Why are you crying?" Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Lumabi siya sa akin. "Nawawala po kasi yung bracelet ko. Bigay po kasi yun ni Mommy. Magagalit siya sa akin kapag hindi ko nahanap." Nangingilid ang kanyang luha habang sinasabi iyon. Nakalimutan kong bigla na kaya ako nasa school ay dahil susunduin ko si Lay. "Let me help you. Hanapin natin yung bracelet mo. Huwag ka nang umiyak, okay?" She nodded and smiled. Bigla niya akong niyakap. Bumilis ang tibok ng puso ko. Bakit ganitong nararamdaman ko? "Saan ka ba huling nagpunta?" Tanong ko. Umawak siya sa baba niya, tila nag-iisip. Ngumiti siya, tinawakan ng kamay ko. "Sa classroom po." Hinilan niya ako. Nasa labas na mga estudyante. Si Mrs. Celine Gracia nalaan na sa loob. I know her because she's my friend's ex-girlfriend. "Miss Celine, hahanapin lang namin yung bracelet niya." Turo ko sa batang babae na nagsisimula ng maghanap. "Yeah, sure." Sagot na Miss Celine. Tinabihan ko ang bata. Lahat ng sulok ay tiningnan na namin hanggang sa may nakita kong bracelet na pamilyar sa akin. "May bracelet!" Masayang saad ng bata. Kinuha niya iyon sa akin. "Thank you po't nahanap mo po." Pinisil ko ang pisngi niya. Magaan ang loob ko sa kanya. Lumabas na kami ng room. Nagpunta kami sa waiting area. Tumakbo ang batang lalaki papunta sa amin. Nagulat ako nang tanggalin niya ang magkahawak kamay namin. Masama ang tingin nito sa akin. "Who are you?
Why are you holding my sister's hand? Sabi ko ng batang babae ang nagpakilalang kapatid niya. Kuya, he helped me find my bracelet. Kaya dapat maging mabait ka sa kanya. Sermon ng batang babae sa kanya. Tinignan niya sandali ang kapatid at ngumiti sa akin. Thank you po sa pagtulong sa akin, Mr. I'm Brian. And you are? I'm Jenny. And this is my brother, Jerome. Pagpapakilala nito sa kapatid. Ngumiti ako sa kanilang dalawa. Nice to meet you, Jenny. May lumapit sa aming matanda at naka-uniforme na pangyaya. Siya siguro nag-aalaga sa dalawa. Jenny, Jerome, nandiyan ang daddy niyo. Alis na tayo. Tumingin sa akin ang matanda. Tumango ako at umalis na sila. Lumingon pa sa akin si Jenny at kumaway. Hindi ko na malaya nang umingiti ako habang papunta sa waiting area nitong school. Tumakbo papunta sa akin si Lay. Binuhat ko siya tinalikan sa pisngi. Kumusta ang araw mo? I ask. She smiles and show her hand. Look, Daddy, I have 5 stars from Ma'am Celine. Masayang anya. Ibinaba ko siya sa backseat. Sumakay na din ako ng kotse at pinaandar na. Ang galing naman ng baby ko. Daddy, I'm hungry. Nagpout siya, tinaplos-saplos pa siya niya. Mahina akong natawa. Okay, doon tayo sa cafe, kumain. Tuwang-tuwa siya nang sabihin ko iyon. Siguradong hindi na naman niya ako papansinin. Si Zach ang dahilan kung bakit gusto niya lagi kaming kumain doon. Malapit ang loob delay sa kaibigan ko. Sa tuwing pupunta kami ng cafe nito ay ang unang niyang hinahanap ay si Zach. Kung minsan nga ay puro laro na lang ginagawa ng dalawa. Napapakamot na lang ako ng ulo sa tuwing hindi nauubos ang pagkain ng bata dahil sa kakaharot nilang dalawa. Pagkarating namin sa cafe, agad na bumaba ng kotse ang bata. Natatawa ako sumunod sa kanya. Itinulak ko ang pinto at pumasok na sa loob. Nakita ko ang pagtalon ni Lay at sinalo naman siya ni Zach na tuwang-tuwang niyakap si Lay. Tito Zach! Kung titingnan parang ang tagal nilang hindi nagkita sa sobrang higpit ng yakap ng dalawa. Natutuwa akong makita na nagbibigay kasiyahan para sa lahat si Lay. Para na ring anak ni Zach ang bata. Dinala na ni Zach ang bata sa table at iniupo ito. Tinawag niya si Hazel at nag-order na para sa amin. Habang hinihintay ang order, naglalaro ang dalawa. Napako ang tingin ko sa babaeng lalabas na ng cafe. Nalaki ang mata ko nang makita si Stacy. Tatayo na sana ako nang dumating si Hazel. Dala niya ang mga in-order namin. Bro, kain na. Sabi ni Zach. Saglit ko siyang tiningnan. Muli kong tinapunan ng tingin ng babaeng hanggang ngayon ay nagpapatibok ng puso ko. Wala na siya. Muli akong naupo. Napabuntong hininga na lang ako. Daddy, let's eat. Ngumiti ako kay Lay. Nagsimula na kaming kumain. Mommy, nandito na kami. Lumabas ako ng kitchen at tinungo ang front door. Nakita ko agad ang kambal. Yumakap sa akin ang kambal. Inalikan ako sa magkabilang pisngi. Kumusta mga babies ko? Masayang tanong ko. Nagkatinginan ang dalawa. Ngumiti ng pagkatamis-tamis si Jenny. I almost lost my bracelet, Mommy. But someone helped me to find it. Mr. Brian is a good and nice man, she said while smiling. Napatigil ako. Tama bang narinig ko? Brian? Hindi naman siguro si Brian na daddy nila ang taong tumulong kay Jenny. May bisita nga pala tayo. Pag-iiba ko ng usapan. Sino po, Mommy? Tanong ni Jerome. Ako. Lumabas sa kitchen si Amy. May hawak na platong may lamang cheese, ham roll. Tita Amy! Sabay na sabi ng dalawa. Agad silang yumakap sa Tita Amy nila. Angel. Bumaling ang atensyon ko kay George na siyang tumawag sa akin. Tumalikod si George sa akin at naglakad papuntang hardin. Sumunod ako sa kanya. Si Brian. Nagkita na sila ni Jenny. Hindi na ako nagulat sa sinabi niya. Oo, nasabi nga sa akin ng bata. Sagot ko. Umarap siya sa akin. Mataman niya akong tinitigan. Angel, malapit na niyang malaman ang totoo. Umiling ako. Alam kong posibleng mangyari ang sinasabi mo pero hindi pa ako handa, George. I heard him hissed. 5 taon mo na siyang tinatakbuhan, Angel. Oras na para harapin mo siya. Naglakad si George at tuminto sa tapat ko. Isipin mo mga bata. Hindi habang buhay mong maitatago ang katotohanan sa mga bata. With that, tuluyan na siyang umalis.
Ano bang pumasok dyan sa isip ni George at gusto niya mag-cross ang landas niyo ng ex-husband mo? Lumingon ako sa pinanggalingan ng boss na iyon. Napangiti ako na makitang si Cyrus iyon. He's my cousin. Malapit siya sa akin lalo na sa mga bata. Cyrus, yumakap ako sa kanya. Kamusta ang sister mo sa LJ? Tanong ko pagkatapos kong kumalas mula sa kanya. Napangiti siya nang marinig ang pangalan ng kapatid. She's fine. This is work niya. Masaya akong malaman na magkasama na ang magkapatid. Mommy! Sigaw ng dalawang bulinggit. Tito Cyrus! Hinalikan ni Jenny sa pisngi si Cyrus habang nakipag-bro hug si Jerome sa tito niya. Natutuwa ako makitang masaya ang mga anak ko. Ito ang gusto ko. Pumasok sa isip ko si Brian at ang mga sinabi sa akin ni George. Ano bang dapat kong gawin? Mommy, sama na kami ni Kuya. Naiiyak na saan ni Jenny. Tumingin ako kay George. Umiling lang siya sa akin. Pagod na nagpakawala ako ng buntong hininga. Alam niyo namang hindi pwede. Next time, isasama ko na kayo ng kuya mo. Nagpapadyak at umiiyak ng anak kong babae. Kids, babalik din kami ng mommy niyo. Walang imik sa gilid si Jerome. Tanging si Jenny na lang ang problema ko. Sumakay ka na sa kotse, Angel. Baling sa akin ni George. Sinunod ko ang gusto niya. Nakita kong pumasok sila ng mga bata sa loob ng bahay. Hindi din nagtagal si George sa loob. Mag-isa na lang siyang lumabas. Pumasok na siya sa loob ng sakyan. Nasaan ang mga bata? Tanong ko. Pinaandar na niya ang sakyan. Sa playroom. Simpleng sagot niya. Hindi na ako nagtanong pa. Tanging si George lang ang nakapagpapatahan sa mga bata. Siguro'y sinuhula ni George si Jenny kaya hindi niya na ito kasama na lumabas sa bahay. Mahigit 3 oras ang biyahe namin. Nakatulog ako sa kotse. Ginising ako ni George na makarating na kami sa resort. Umihikab pa akong bumaba ng sakyan. Sayang at wala dito ang mga bata. Siguradong matutuwa sila sa makikita. Napakaganda ng paligid. Tumabi sa akin si George. Tinulungan ko siyang dali ng mga gamit namin. Habang naglalakad kami, natanaw ko ang pamilyar na tao sa akin. Nasa gilid ito ng hotel at may kausap. Hanggang sa makalapit na kami sa babaeng iyon, hindi ko mapigilang manlaki ang mga mata at tingnan siya mula ulo hanggang paa. Nilandas ko ang pagitan namin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Helen! Buhay ka! Tumulo ang luha ko. Miss, I'm not Helen. Para kong pinagbagsakan ng langit nang marinig iyon mula sa kanya. Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya. Napansin ko ang pagkakaiba nila ng kaibigan ko. Simple lang kung manamit si Helen, samantalang ang kaharap ko ay hindi maitatago na galing ito sa mayamang pamilya. Bigla ako nahiya dahil sa inasta ko. Kailangan ko na rin sigurong tanggapin na patay ng matalik kong kaibigan. Ang babaeng kaharap ko ngayon ay hindi si Helen. Hinila ako ni George. Ngumiti siya sa kaharap namin. Oh, Mr. Samonte. Anya sa kasama ko. Pasensya ka na sa asawa ko, Miss Mia. Napayuko ako sa hiya. It's okay. I don't mind. Nakangiting sagot niya kay George. Ikaw palang asawa ni Mr. Samonte. Baling niya sa akin. Marahan akong tumangot ngumiti. Ang paraan ng pagngiti nito at ang boss niya ay katulad ng kay Helen. Ay, Mia. This is the second time na may tumawag sa akin, Helen. Mahina siyang natawa. Anyway, ito yung keycard niyo sa suite. Inabot niya sa amin ang hawak. Agad naman iyong kinuha ni George. Salamat, Mia. She nodded and smiled. Enjoy. Magkita na lang tayo bukas. Saad ni Mia. Hinawakan na ni George ang kamay ko. Hindi pa din ako makapaniwala na nakaharap ko ang kamukha ni Helen. Bigla ko tuloy na miss ang kaibigan ko. Angel, are you okay? Tanong ni George. Pagod lang ako. Simpleng sagot ko. Sumakay kami ng elevator. Bago sumara ang elevator ay pumasok ang taong hindi ko inaasahang makita. Napahinto sa pagpasok ang dalawa. Agad na kumapit si Elise kay Brian. Parang wala lang ito sa lalaki. Gumilid ako at hindi nagpahalatang apektado. Nakarating kami sa floor kung saan ang tutuluyan namin ni George. Hindi ko akalain na nasa iisang floor at katabi pa ng suite namin sila Brian at Elise. Agad akong pumasok sa loob. Malakas ang tibok ng puso ko. Parang sinasakal ang puso ko sa sakit.
Bakit nararamdaman ko pa ito? Itinulog ko na lang ang sakit na nararamdaman. Nagising na lang ako nang tapikin ako ni George. Anong oras na? Tanong ko. Tumingin siya sa akin saglit at umalis sa ibabaw ng kama. Tumayo ka na dyan. Kakain tayo sa resto. Walang lingon-likod itong umalis. I let out a deep sigh. Katulad ng sabi niya, bumangon na ako mula sa kama at inayos ang sarili. Nang lumabas ako ng kwarto, naghihintay na sa akin si George sa pinto. Sabay kami lumabas ng suite. Nagulat pa ako nang makasalubong namin si Brian. Papasok na ito sa suite niya. Angel, tawag sa akin ni George. Nawala sa paningin ko si Brian. Mataman kong tinitigan si George. Umiling siya at parang sinasabi nito na wag ko nang tingnan pa si Brian. I know he's looking at me. Ramdam ko ang paningin niya sa akin. Gusto ko man siyang lingunin pero pinigilan ko ang sarili. Bakit may epekto pa din siya sa akin? Sumakay na kami sa elevator. Wala ako sa sarili hanggang sa makarating kami ng resto. Angel, umorder ka na. Nagulat ako na magsalita si George. Masyadong nagulo ang isip ko na makita si Brian. I'm sorry. Tumingin ako sa menu at sinabi sa waiter ang order ko. Nang makaalis na ang waiter, naging tahimik ang table namin. Nakita ko ang kamukha ni Helen na si Mia at palingalinga ito sa paligid. Nang magtama ang aming paningin, pumunta siya sa table namin. Hi, pwede maka-join? Bisaglang tanong ni Mia. Nagkatinginan kami ni George. Yeah, sure, Miss Lim. Si George na ang sumagot. Naupo siya sa tabi ko. Habang naghihintay kami ng order, ay inaliw muna kami ni Mia. I feel comfortable with her. Para siyang si Helen. Masayahin at maraming baon na kwento. Hindi ko mapigilang matawa at ngumiti sa mga sinasabi niya. Napansin ko na may pagkakapareho sila ng kaibigan ko. Paano kaya kung nakita siya ni Alvin? Alam ko magugulat siya kapag nakita niya si Mia. Sa pagkakaalam ko, imbitado si Alvin sa party. Baka nandito lang siya at nakilala niya na si Mia. Dumating na ang order namin. Nalaman ko mula kay Mia na may flower shop siya at naikwento din ito sa akin na may tumawag din sa kanyang Helen. Base sa kwento niya, si John iyon. Excuse me, may kailangan lang ako i-check sa kitchen. Pag-excuse nito, I nod and smiled. Mukhang masaya ka. Puna sa akin ni George. Ibinaba kong spoon na hawak ko tumingin sa akin niya. I like her, George. Para siyang sa Helen. Masayang saad ko. Nakausap ko ang mga bata. Really? Kumusta sila? Agad kong tanong. Bigla kong na-miss ang mga anak ko. Mabuti na lang at hindi ko na sila isinama kundi kapag nagkataon, makikilala na nila agad si Brian. Lalo na't magkalapit lang kami ng suite. Sabi sa akin ni Jerome, okay lang daw sila. He's taking care of his sister. Huwag daw natin kalimutan ang pasalubong nila. Mamaya kakausapin ko ang kambal. Bumalik si Mia. May dala siyang 2 plastic na may lamang pagkain siguro. Iwan ko muna kayo dito ha. I-deliver ko lang ito sa kaibigan ko. Inangat niya ang dala. That's okay, Mia. Sige, you may go na. Sabi ko, kumaway siya sa amin. Agad kong tinanggal ang kamay ni Elise. Sinamaan ko siya ng tingin at pumasok na sa suite ko. Baka sa oras na ito iniisip ni Stacy na baka hanggang ngayon ay kami pa rin ni Elise. Ayokong isipin niya na may relasyon pa kami ng babaeng iyon. Hindi ako natutuwang nandito din si Elise. Nakita ko siya sa front desk, tila may hinihintay. Lalagpasan ko na sana siya na salubungin niya ako ng yakap. Itinulak ko si Elise. Bago pa magsara elevator nang pigilan ko iyon. Nagulat ako na makita si Stacy, kasama si George. Hindi ko na din nagawa pang tanggalin ang pagkakakapit sa akin ni Elise. Hanggang sa makarating kami ng floor. Wala kaming imikan. Tinungo ko ang bed. Pabagsak ako na higa. Ngayon ko lang naramdaman ang pagod sa biyahe. Hindi mawala sa isip ko si Stacy. Nasa malapit lang siya. Magagawa ko na simulan ang plano ko. May kumatok sa suite ko. Nagpagulong-gulong ako sa kama. Nainis ako dahil sunod-sunod na katok ang ginawa ng taong iyon. Ayoko pa sanang bumangon pero ginawa ko na lang. Sisinghalan ko na sanang kumatok nang matigilan ako. Nasa harapan ko ang kaibigan kong si John kasama niya si Alvin. Invited nga pala mga kaibigan ko sa birthday party ni Miss Lim. Mabuti naman at magkakasama kami magkakabarkada sa bakasyong ito. Bro, tara sa suite ko. Sabi ni John, hindi na ako nag-abala pang magpalit. Sumama ako sa dalawa. Binuksan ni John ang suite niya. Nasaan si Camille?
Tanong ko. Ang sabi sa amin ni John ay kasama nito ang asawang si Camille. Pagkarating namin dito, dumiretso agad siya sa kaibigan niya. Nakikipagkita lang daw siya sa kaibigan niya. Anya. Kaya pala nag-aya ka. Sabi naman ni Alvin. So, kumusta mga bro? Kumuha ng shot glass si John at naglagay ng alak. Inabot ni John sa akin ang shot glass. Agad ko iyong tinungga. Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko na nakita ko si Helen? Biglang tanong ni Alvin. Kumunot ang noo namin ni John. I told you bro, may nakita din akong kamukha ni Helen. Si John ang nagsalita. Hindi ako makapaniwala bro. Baka sa mukha nito na hindi siya makapaniwala. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Zack na nakapumulsa habang si Marcus naman ay nakabusangot. Ano mukha yan Marcus? Tanong ko sa kaibigan. Ibinagsak nito ang katawan sa sofa. Nagsaselos yan. Si Zack ang nagsalita para kay Marcus. Kanino naman magsaselos yan? Si John naman ang nagtanong. Kay Celine at Aaron. Ayun, naliligo sa pulang dalawa. Hindi makatingin sa amin si Marcus. Malapit na ang kasal niyo ni Celine, hindi ba? Kaya huwag ka na mag-alala bro. Magkakaroon ka na ng karapatan kay Celine kapag naikasal na kayo. Pwede mo na siyang pagbawalan na huwag na lumapit pa kay Tyrone. Ani Alvin, tumango-tango kami. Halata namang mahal mo si Celine. Ayaw mo lang aminin. Sabi ni Zack. I don't love her, okay? Kayo lang nagsasabi niyan. Si Elaine ang mahal ko at hindi si Celine. Inis na sagot ni Marcus sa amin. Halata naman sa mukha mo Marcus. Huwag mo na ikiila pa. Kung hindi mo siya mahal, bakit naiinis ka kay Tyrone? Bakit gusto mong mawala sa buhay ni Celine ang pinsan mo? Wake up bro. You love her. Tama si Zack. Hindi ka makakaramdam ng selos kung hindi mo mahal ang taong minsang naging parte ng buhay mo hanggang ngayon. Parang ako, nagsiselos ako kay George dahil mahal ko pa si Stacy. Hinihiling na sana ako na lang ang kasakasama ni Stacy, na ako pa din ang mahal niya. Napaka-imposible pero naniniwala ako na babalik din ang lahat sa ayos. Babalik din sa akin ang babaeng mahal ko. Angel, are you done? George asked. Yes, alabas na ako. Sigaw kong pabalik. Pinahit ko ng pabukas ang pinto. Ngumiti si George na makita ang kabuuan ko. Pinaghandaan ko ang araw na ito. Magsisimula na ang party ni Miss Lim. Excited na ako makita siya at mabati. Let's go? I smiled and nod. Umalis na kami ng suite. Nadaanan pa namin ang suite ni Brian. Ngayon ko lang naalala na nandito din pala siya dahil kay Miss Lim. Angel, okay ka lang? Tumango ako kay George. Naglakad kami hanggang sa makarating na ng main hall. Nagsisimula na ang party. Nasa stage, si Amy at may ngiti sa labing nagpapasalamat. Nang matapos siya, agad kami pumunta sa kanya ni George. Sinama kami ni Amy papunta sa mga kaibigan niya para ipakilala. Nakita ko agad ang lalaking ayoko na sanang makasalamuha. Walang ibang bukang bibig si Brian kundi ako. Nainis man pero wala akong magawa. Ang dami niyang tanong, kay Amy na siya naman sinagot ng dalaga. Nagpaalam sandali si George para kausapin ng mga bata. Maya-maya lang ay nabagot na ako sa akin na upan ko kaya tumayo ako. Hindi na ako nag-abala pang magpaalam. Hindi ko mahagilap si George kaya naisipan kong pumunta sa swimming pool. Nagulat ako nang may biglang yumakap sa akin. Naamoy ko ang pamilyar na amoy. Naalala ko ang lahat ng mga sinabi nito kanina. Let me go, Brian. Malamig na saad ko. I miss you, Stacy. Gamit ang buong lakas ko, itinula ko siya at binigyan ng malakas na sambal. Ang bilis ng tibok ng puso ko. I don't believe you. He grabbed my neck and kissed me hard. Pumikit ang mga mata ko. Dinama ko ang halik niya sa akin. I miss this. Nakalimutan ko na dapat galit ako sa kanya pero bakit ganito? Bakit ako humahalik pabalik? Pumasok sa isip ko ang mga anak ko. Agad kong naitulak si Brian. Hindi ako makatingin sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko alam ang dapat gawin. Kung mananatili pa ako sa harap niya o aalis na para takasan ang posibleng sunod na mangyayari. Ayokong isipin ni Brian na madali niya akong makukuha, na hindi na ako katulad ng dati. Aalis na sana ako nang mahawakan ni Brian ang braso ko. Tumigil ako sa paglalakad at tinitigan siya. Bitiwan mo ako. Mahinang ani ko. Kailangan natin mag-usap. Madiing saad ni Brian. Ano pa ba? Dapat natin pag-usapan, Brian. Tapos na tayo.
Nagmamadali ako naglakad palayo sa kanya. Hindi na ako papayag na lumayo ka pa sa akin, Stacy. Kahit magbago pang pangalan at ang katauhan mo, ikaw pa din ang babaeng mahal ko. Huminto ako sa paglakad nang sabihin niya iyon. Mapait ako napangiti. Bakit kung kailan huli na, Brian? Sinaktan mo ko. Hindi ko alam kung kaya ko pang ibalik ang dating ako. Sambit ko ng mahina. Pumasok ako sa main hall. Umarang sa dinadaanan ko si George. Mataman niya akong taditigan. Aalis na tayo. Cold na sabi nito. Hinawakan ni George ako sa kamay. Tahimik kami dalawa hanggang sa makarating kami ng suite. Angel. Tawag pansin niya sa akin. Humarap ako sa kanya bago pumasok sa loob ng kwarto para magpalit na. Alam ko nag-usap kayo. Binabalaan kita. Ayokong malaman na babalik ka sa kanya ng ganoong kadali. Tandaan mo lahat ng pagpapahirap niya sa'yo. Hindi ako papayag na biglaan na lang siyang babalik sa buhay mo. Papahirapan ko siya hanggang sa hindi na siya magtangkang kunin kayo sa akin. Pagkatapos niyan sabihin iyon, lumabas si George ng suite. Hindi ko alam ang dapat na isipin. Tama naman siya pero may parte pa rin sa akin na umaasa na sana'y totoong ipinapakita nito. Ipinilig ko ang ulo. Inayos ko na ang sarili. Nagpalit ako ng pantulog at nahiga na sa kama. Bahala na si George sa sarili niya. May isip naman siya kaya hindi ko na kailangan na mag-alala pa sa kanya. Bago ako matulog, tumawag na muna ako sa kambal. I miss you so much, Mommy. Sabi ni Jenny. I chuckled. Miss ko na din kayo. Matagal na naging pag-uusap namin ng mga bata. Ramdam ko na sobrang miss na nila ako. Natutuwa ako sa tuwing nagbabarahan ng dalawa. Nagpaalam na sila dahil kailangan na nilang matulog. Bye. I love you, Jenny. Jacob. Pinatay ko na ang tawag. Nagpakawala ako ng buntong hininga. Nahiga ako tumingin sa kisame. Hindi ko na malaya na napahawak ako sa labi ko. Iba pa din ang epekto niya sa akin. Parang sa tuwing nasa paligid ko lang siya, malakas ang tibok ng puso ko. Gusto kong sawayin ang sarili dahil hindi ito tama. Hinayaan ko si Brian gawin ang anumang gusto niya. Hindi dapat ako nagpadala sa halik na iyon. Tama na yung isang halik lang dahil hindi pa din mababago na sinaktan niya ako. Kinabukasan, maaga akong nagising. Kumain kami ni George sa resto. Ipinagila ko ng upuan ni George. Napatingin ako sa left side ko. Magkaharap na kumakain sila Brian at Elise. Angel, umorder ka na. Bumaling ang tingin ko kay George. Sige, sagot ko. Dumating ang order namin. Hindi ko mapigilang tingnan sila Brian. Angel, may emergency sa company kaya babalik ako ng Manila. Anya, ikaw lang? Hinod. Paano ako, George? May iwan ba ako dito? Saglit niya akong tinapunan ng tingin. Yes, ako na bahala sa mga bata habang nandito ka. Matapos namin kumain, bumalik na kami sa suite. Tinulungan ko si George na ayusin ang mga gamit niya. Habang naghihintay kami sa sundo niya, kinausap niya ako. Umiwas ka sa kanya, Angel. May humintong sasakyan sa harap namin. Bumaba ang driver. Inilagay nito ang mga maleta sa kotse. Umarap sa akin si George. Niyakap niya ako ng mahigpit. Humawalay siya sa akin at hinagkan ako sa noo. Mag-iingat ka, Angel. Mag-enjoy ka lang. Ngumiti siya. Ikaw din. Salamat, George. Ikaw na bahala sa mga bata. Muli niya akong niyakap. Bye. We need to go. Sumakay na siya sa kotse. Kumaway ako sa kanya. Nang mawala na siya sa paningin ko'y bumalik na ako sa suite. Bago ko pa mabuksan ang pinto nang may magsalita. Stacy. Ilang beses ko ba dapat ipaintindi sa'yo na huwag mo na akong tatawagin Stacy? Dahil iba na ako ngayon. Wala nang Stacy na kilala mo. Inis na saad ko. Nagulat ako nang landasin niya ang pagitan namin at yakapin ako ng mahigpit. I'm so sorry, Stacy. Mahigpit ang yakap niya sa akin kaya hindi ko magawang makawala. Tama na, Brian. Tigilan mo na ako. Lumuwag ang yakap niya kaya nagawa kong pumasok na sa loob ng suite ko. Pinigilan ko ang sariling humaguluhula. Ayoko nang umiyak ng dahil sa kanya. Sa natitirang araw na meron na lang ako, kaya ko bang iwasan siya? Ano bang dapat kong gawin? Pumunta ako sa kitchen at kumuha ng isang basong tubig. Sana'y maiwasan ko siya. May kumatok. Nagdadalawang isip ako kung pagbubuksan ko ba. Baka kasi si Brian iyon. Ayoko siyang makaharap dahil sa tuwing nasa harap ko si Brian at nakakausap ko'y nawawala ko sa sarili. Sa huli, nagdesisyon akong pagbuksan ng kumatok. Amy,
Ikaw pala, may kailangan ka? Ngumiti si Amy sa akin. Gusto ko lang ipaalala yung pagpunta niyo sa suite ko. Sana'y makarating ka. Esmod. Oo, pupunta ako. Napayakap sa akin si Amy. Salamat, Angel. Aasahan ko yan. Umalis din ng oras na iyon si Amy dahil pupuntahan niya pa si Celine. Sigurado magkikita kami ni Brian. Paano na? Hindi naman ako makatanggi kay Amy. Ay, bahala na.